Hindi umikot ang susi. Ilang beses ko itong pinilit, idiniin hanggang sa bumaon ang malamig na bakal sa palad ko, ngunit nanatiling nakasara ang pinto. 6:00 ng umaga noon, nababalot pa ng manipis na hamog ang kalsada, at ang tanging gusto ko lang matapos ang 12 oras na walang tigil na pag-aasikaso ng mga pasyente sa ospital ay ang makahiga sa sarili kong kama. Pinunasan ko ang pawis sa noo ko gamit ang likod ng aking kamay. Imposible. Naiwan ko bang nakakandado mula sa loob bago ako umalis kagabi? Hindi. Alam kong may tao sa loob. Kumatok ako 2 beses. Hindi masyadong malakas, pero sapat para marinig ng kahit na sinong gising sa sala. Mark, nandito na ako. Buksan mo ang pinto. Ilang saglit pa, nakarinig ako ng mabibigat na yabag palapit sa pinto. Ang pamilyar na tunog ng tsinelas na kinakaladkad sa sahig. Bumukas ang pinto, ngunit hindi nang tuluyan. Isang maliit na siwang lamang ang iniwan ng asawa kong si Mark. Sapat lang para makita ko ang kalahati ng kanyang mukha. Walang gulat sa kanyang mga mata. Walang pananabik o pag-aalala para sa asawang buong magdamag na nagtrabaho. Ang tanging nakita ko ay isang nakakakilabot na lamig. Umuwi ka muna sa mga magulang mo sa probinsya, mahina ngunit madiin niyang sabi. Kumunot ang noo ko. Anong sinasabi mo? Pagod ako, Mark, papasukin mo ako. Bahagyan niyang hinarangan ang siwang gamit ang kanyang katawan. Sa likuran niya sa bandang sala, nakita ko ang anino ng biyenan kong si Aling Carmen. Nakahalukip-kip ito, nakataas ang kilay at nakatingin sa akin ng may halong pandidiri. May sakit si Mama, patuloy ni Mark, na parang naguulat lang ng panahon. Kailangan niya ng tahimik na pahingahan. Umuwi ka muna sa inyo kahit 1 linggo lang. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Tinataboy nila ako mula sa sarili kong bahay. Hindi pa man ako nakakasagot, lumapit na si Aling Carmen sa likod ni Mark. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay parang matatalim na patalim na sumusugat sa natitira kong dignidad. Anong klaseng asawa ang umuuwi ng ganitong oras? Ang ingay-ingay mo, alam mo namang may sakit ang matanda. Kung may natitira ka pang hiya, sa ibang bahay ka muna makituloy. Parang binuhusan ng yelong tubig ang buong pagkatao ko. Ako, ang nurse na nagpapakakuba sa trabaho para mabayaran ang buwanang hulog sa bahay na ito. Ako ang pinapaalis nila. Isang pait na tawa ang kumawala sa mga labi ko. Tiningnan ko ang relo ko. 6:30. Tumingala ako at tinitigan si Mark ng diretso sa mata. Wala na ang pagmamahal na dati kong nararamdaman para sa lalaking ito. Ang natira na lang ay isang nag-aalab na poot. Sige, malamig kong sagot. Nakita ko ang bahagyang gulat sa mga mata ng mag-ina. Inilapag ko ang maliit kong bag sa tabi ng pinto. Bibigyan ko kayong 2 ng 1 oras. Kumunot ang noo ni Mark. Anong 1 oras? 1 oras, inulit ko, ang boses ko ay parang yelo sa talim. 1 oras para mag-impake at lumayas sa bahay ko. Kapag lumagpas ang 1 oras at nandito pa kayo, huwag ninyo akong sisisihin sa gagawin ko. Natawa ng pagak si Aling Carmen. Aba, ang lakas ng loob mo. Akala mo ba sa iyo ang bahay na ito? Tinitigan ko siya ng matagal bago ako sumagot. Ang bawat salita ay may diin. Opo. Ang pangalan na nakarehistro sa titulo ng bahay na ito ay Elena Cruz. Namutla ang biyenan ko. Si Mark naman ay tila naging estatwa sa likod ng pinto. Ngayon lang yata nila napagtanto na ang babaeng inaakala nilang madaling apakan ay hindi na magpapaapi. 3 taon na ang nakalipas mula nang ikasal kami ni Mark. Kung tatanungin ako noon kung bakit ko siya pinili, ang isasagot ko lang ay dahil pakiramdam ko ay ligtas ako sa kanya. Hindi siya mayaman. Isa siyang mekaniko ng mga aircon, palaging amoy grasa at pawis kapag umuuwi. Ako naman ay isang nurse na walang tigil sa kakatakbo sa ospital. Wala kaming ginto, pero mayroon kaming mga pangarap. Naniwala ako na ang sabay naming pag-akyat mula sa hirap ang magpapatibay sa aming dalawa.
Napakabuti ni Mark noong magkasintahan pa kami. Tuwing matatapos ang night shift ko, nag-aabang siya sa labas ng ospital, may bitbit na mainit na kape at pandesal. Kain ka muna bago tayo umuwi, sasabihin niya, na may kasamang ngiting nagpapawi ng lahat ng pagod ko. Para sa isang babaeng sanay mag-isa at magtaguyod ng sarili, ang magkaroon ng taong nag-aalala kung kumain na ba ako o hindi ay higit pa sa sapat. Nang magpakasal kami, inilaan ko ang lahat ng ipon ko, pati na ang kaunting tulong mula sa mga magulang ko sa probinsya para makapag-down payment sa isang maliit na bahay. Ako ang kumuha ng loan sa bangko dahil mas matatag ang trabaho ko, kaya sa akin nakapangalan ng titulo. Noong una, nag-aalala akong baka masaktan ang ego ni Mark, pero ngumiti lang siya at sinabing, kahit kanino pa nakapangalan yan, atin yan, bahay natin yan. Akala ko talaga, siya na ang tamang lalaki para sa akin. Ang unang ilang buwan ng aming pagsasama ay parang isang panaginip, payapa at masaya, hanggang sa unti-unting dumalas ang pagluwas ni Aling Carmen mula sa probinsya. Una, 3 araw. Naging 1 linggo, hanggang sa hindi na siya umalis. Hindi ko ininda noong una, matanda na siya, naisip ko at gusto lang makasama ang anak. Inasikaso ko siya ng buong puso. Ako ang nagluluto ng paborito niyang ulam. Ako ang bumibili ng mga gamot niya at ako ang nagdadala sa kanya sa doktor tuwing sumasakit ang mga kasukasuan niya. Pero sadyang may mga taong kapag binigyan mo ng kamay, buong braso ang kukunin. Nagsimula ito sa maliliit na puna. Bakit ganyan ka maghiwa ng sibuyas? Bakit puro imported ang gatas na binibili mo? Ang gastos mo namang babae ka. Pinalampas ko ang lahat ng iyon. Hanggang sa unti-unti niyang pinakialaman ang pera namin. Isang gabi, habang nagtutuos ako ng mga gastusin namin para sa buwan na iyon, nakita ko ang bank statement ng joint account namin ni Mark. Halos lumuwa ang mga mata ko. Ang nakasanayang gastusin ay naging triple. Puro resibo mula sa mga mamahaling botika, mga damit at sunod-sunod na pag-withdraw ng malalaking halaga ng cash. Nang kumprontahin ko si Mark ng mahinahon, ang isinagot lang niya ay, hayaan mo na si Mama. Matanda na. Ngayon lang nakakaranas ng ginhawa. Ginhawa mula sa perang pinagpuyatan ko, mula sa kakarampot naming sweldo na pinagkakasya ko para mabayaran ang utang sa bangko. Ang pinakamasakit ay nang magsimula siyang magtanim ng lason sa isip ni Mark. Kesyo daw nagpapadala ako ng pera ng palihim sa mga magulang ko. Kesyo daw ninanakawan ko ang sarili kong asawa. At ang pinakamasaklap, naniwala si Mark. Nagsimula siyang magduda, magtanong kung saan napupunta ang sweldo ko kahit alam niyang ibinabayad ko iyon sa bubong na nagbibigay ng silong sa kanilang mag-ina. At ngayon, nandito kami. Nakatayo ako sa labas ng sarili kong bahay, pinalalayas ng mga taong kinupkup ko. Pero hindi nila alam na matagal na akong nagising sa katotohanan. Matagal ko nang napansin ang mga pasikot-sikot nila. Lalo na noong araw na umuwi ako ng maaga at naabutan ko si Aling Carmen na may kausap na 2 lalaking may bitbit na panukat. Pinalabas niyang mga titingin lang daw sa feng shui ng bahay. Pero narinig ko ang isa sa kanila na nagtatanong kung nasaan ang orihinal na titulo ng bahay. Sino ang naghahanap ng titulo para sa feng shui? Mula ng araw na iyon, naging mapagmasid ako. Napansin ko ang mga maliliit na pagbabago sa ayos ng mga papeles ko sa drawer. Alam kong may pinaplano sila at alam kong may kinalaman ito sa nalalapit na kasal ng hipag kong si Liza. Habang nakatayo ako roon, tinititigan ang namumutlang mukha ni Mark at ang nanlalaking mga mata ni Aling Carmen. Naramdaman ko ang kakaibang lakas. Wala nang luhang papatak mula sa mga mata ko. Ubus na. Ang tanging nag-uumapaw sa dibdib ko ngayon ay ang pagnanasang bawiin ang lahat ng ninakaw nila sa akin, pati na ang huling patak ng dignidad ko. Isang oras, inulit ko,
Ang tinig ko ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na kalsada, sapat para magbukas ng mga bintana ang ilang mga kapitbahay. Mag-impake na kayo. Ngunit habang tinititigan ko sila, may isang tanong na patuloy na bumabagabag sa isip ko. Ang 50,000 piso na bigla na lang nawala sa joint account namin noong nakaraang buwan. Kung hindi iyon ginamit pambili ng gamot at hindi rin para sa kasal ni Liza, saan talaga dinala ni Aling Carmen ang perang iyon at sino ang lalaking palihim niyang kinakatagpo tuwing hapon sa likod ng aming bahay? Lumingon si Aling Carmen, halos mabitawan ang hawak niyang pamunas. Ang kanyang mga mata na kanina ay nanlilisik sa galit at pambabastos, ngayon ay mabilis na lumaki, punong-puno ng matinding takot at pagkabigla. Umurong siya ng isang maliit na hakbang, tila nakakita ng multo sa sikat ng araw. Namutla ang kanyang mga labi, at ang mga ugat sa kanyang leeg ay tila tumigas sa kaba. Anong sinasabi mong lalaki? Utal-utal niyang tanong, pilit na iniiwas ang kanyang paningin mula sa aking mga mata. Ang kanyang boses, na kanina ay kay lakas at puno ng kumpiyansa, ngayon ay parang dahong nililipad ng hangin sa panginginig. Tiningnan ko si Mark. Nakakunot ang noo niya. Ang mukha ay isang malinaw na larawan ng kalituhan. Halatang wala siyang kaalam-alam sa madilim na sikreto ng kanyang ina. Tumingin siya sa akin, pagkatapos ay lumingon kay Aling Carmen. Lalaki? Ma, anong lalaki ang sinasabi ni Elena? Tanong ni Mark. Ang tono ay may halong pagdududa, ngunit naroon pa rin ang pangangailangan niyang protektahan ang ina. Isang mapait, halos walang tunog ng ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Napakabulag ni Mark. Sa sobrang pag-idolo niya sa kanyang ina, sa sobrang pag-asa niyang ang kanyang pamilya ay walang bahid ng dungis, hindi niya nakita ang mga lason at panlilinlang na unti-unting dumadaloy sa mismong loob ng aming bakuran. Ako na asawa niya ang palagi niyang pinagdududahan, ngunit ang inang umuubos sa aming kinabukasan ay patuloy niyang sinasamba. Bakit hindi mo tanungin ang mama mo, Mark? Hamon ko. Ang boses ko ay nanatiling kalmado, malamig, ngunit bawat pantig ay may diin na tumatagos sa katahimikan ng umaga. Tanungin mo siya kung sino yung lalaking nakamotorsiklo na palagi niyang kinakatagpo sa kanto, sa likod ng lumang panaderya tuwing hapon. Oo, Mark. Habang nagpapakahirap tayo pareho sa trabaho, habang hindi ako makakain ng maayos sa ospital para lang makaipon, ang mama mo ay palihim na nakikipagkita sa ibang tao. At tanungin mo rin siya kung nasaan ang 50,000 piso na transfer niya mula sa joint account natin papunta sa bank account ng lalaking iyon noong isang buwan. Sinungaling, tili ni Aling Carmen. Gumaralgal ang boses niya, pilit na tinataasan ng tono para itago ang kanyang kaba. Gawa-gawa mo lang yan para sirain ako sa anak ko. Napakasama ng ugali mong babae ka. Inventor, wala akong kinikitang lalaki. Pero alam ko ang totoo. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko sa ilalim ng aking unipormeng amoy, gamot at ospital. Ang tibok na iyon ay hindi dahil sa takot o kaba, kundi dahil sa matinding sakit ng pagtataksil na matagal ko nang kinikimkim. Naalala ko ng malinaw ang gabing matuklasan ko ang lahat. Hindi ako makatulog dahil sa sobrang pagod ng aking kalamnan, kaya naisipan kong silipin ang aming online banking para i-budget ang sasahurin ko. Doon ko nakita ang isang malaking butas, 50,000, isang mabilis at walang awang bank transfer papunta sa isang pangalang hindi ko kailanman narinig, Arturo Manalastas. Nang sundan ko si Aling Carmen isang hapon sa halip na pumasok ng maaga sa aking shift, nakita ko siya. Nakita ko siyang iniaabot ang isang makapal na brown envelope sa isang lalaking kaedadan niya. Ang lalaki ay nakangiti at si Aling Carmen ay nakangiti rin. Isang matamis at malagkit na ngiting hindi ko kailanman nakita sa kanyang mukha sa tuwing ako ang kanyang kaharap. Wala akong ginagawang masama. Patuloy na pagdadahilan ni Aling Carmen. Mahigpit siyang kumapit sa braso ni Mark, tila isang batang naghahanap ng kakampi. Anak,
maniwala ka sa akin. Ginugulo lang ng babaeng, yan ang isip mo para tuluyan na tayong palayasin. Gusto niyang solohin ang lahat. Tumingin si Mark sa akin. Nakita ko sa kanyang mga mata ang matinding pagtatalo sa kanyang isipan. Ang walang hanggang pagmamahal sa kanyang ina ay pilit na lumalaban sa malamig na katotohanang nakalatag na sa kanyang harapan. Ngunit tulad ng lagi niyang ginagawa, tulad ng pilit na pagbubulag-bulagan niya nitong mga nakaraang buwan, pinili niyang ipikit ang kanyang mga mata sa katotohanan. Mas madali nga namang isisi sa akin ang lahat kaysa tanggapin na ang inang kanyang pinoprotektahan ay isang sinungaling. "Tama na, Elena!" sigaw ni Mark. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw, nakabasag sa katahimikan ng aming sala at nagdulot ng panginginig sa mga salamin ng aming bintana. "Pati ba naman nanay ko? Gagawan mo ng kwento? Hindi na ako makakapayag sa mga paninira mo. Kung gusto mong mag-imbento ng kwento, huwag ang sarili kong ina ang idamay mo." Naramdaman ko ang tila paghiwa ng isang matalim na kutsilyo sa aking dibdib. Ito ang lalaking pinangakuan kong mamahalin habang buhay sa harap ng altar. Ito ang lalaking inalagaan ko noong panahong wala pa siyang mapagkakitaan ng maayos. Ang lalaking pinaglaanan ko ng aking dugo, pawis, at mga pangarap para lang magkaroon kami ng isang matatag at maayos na kinabukasan. Ngunit sa isang iglap, handa siyang itapon ang lahat. Handa siyang tapakan ang pagkatao ko para ipagtanggol ang mga kasinungalingan ng kanyang ina. Wala akong halaga sa kanya. Isa lamang akong kasangkapan para maibigay niya ang magandang buhay sa kanyang pamilya. Huminga ako ng malalim. Ang sakit sa aking puso ay dahan-dahang napalitan ng isang manhid ngunit nag-aalab na determinasyon. Wala nang luhang tutulo mula sa aking mga mata. Kung gusto nila ng digmaan na walang atrasan, ibibigay ko sa kanila ang katotohanang dudurog sa kanilang pagpapanggap. Binuksan ko ang aking bag. Dahan-dahan kong inilabas ang isang manipis na brown folder, mga dokumento. Mga bank statement na palihim kong ipinaprint sa bangko noong nakaraang linggo, noong mga panahong sinasabi kong may inaasikaso lang ako sa munisipyo. Mga malilinaw na litrato na nakuha ko nang sundan ko si Aling Carmen. Hindi ko kailangang manira, Mark. Malumanay ngunit napakatalim kong sabi habang iniaabot sa kanya ang mga papel. Nanginginig ang aking mga kamay, ngunit tiniyak kong hindi nila ito mapapansin. Nandyan ang lahat ng katibayan. Basahin mo. Tingnan mo mismo ang mga bank transfer na ginawa ng mama mo gamit ang perang pinaghirapan natin. Tingnan mo ang mga litrato niya kasama ang lalaking iyon habang inaabot niya ang pera natin. Nanginginig ang mga kamay ni Mark nang abutin niya ang folder. Tila napaso siya nang mahawakan ang mga papel, ngunit pinilit niyang buklatin ito. Bawat pahina na kanyang nililipat, nakikita ko ang unti-unting pagguho ng kanyang mundong puno ng ilusyon. Ang pagputla ng kanyang balat, ang panginginig ng kanyang mga labi na hindi makabuo ng salita, ang kanyang mga mata na nagpapalipat-lipat mula sa litrato papunta sa bank statement. Mahina niyang sambit. Ang boses ay basag at puno ng pagkabigo. Hindi siya makatingin ng diretsyo sa kanyang ina. "Ano to? 50,000 para saan? At sino itong Arturo na tinatawagan mo at kinikita mo sa labas?" Muling umiyak si Aling Carmen. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na iyon iyak ng galit, kundi isang desperadong hagulgol ng isang taong huling-huli na sa sariling bitag. "Naskam ako, anak. Pinangakuan niya akong palalaguin ang pera natin. Sabi niya, doble ang babalik sa atin. Gusto ko lang naman makatulong sa panggastos ninyo, lalo na at mag-aasawa na ang kapatid mong si Liza. Ayokong magmukha siyang kawawa sa pamilya ng mapapangasawa niya. At para matakpan ang nawalang 50,000, naisipan ninyong ibigay ang bahay ko kay Liza?" Dugtong ko. Ang bawat salita ay parang asidong sumusunog sa anumang natitirang respeto ko para sa kanilang dalawa. Para pagtakpan ang kapabayaan at kalokohan mo, ako ang gagawin ninyong sakripisyo?
Ako ang palalayasin ninyo sa sarili kong puder para may maipagmayabang kayo sa balain ninyo. Hindi nakasagot si Mark. Ibinalik niya ang tingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay naguumapaw sa pagkalito, matinding kahihiyan at isang nakakabahalang galit. Ngunit ang galit na iyon ay hindi nakatuon sa kanyang ina na siyang nagsinungaling at nagnakaw, kundi sa akin. Galit siya dahil ipinamukha ko sa kanya ang kahinaan ng kanyang pamilya. Galit siya dahil pinilit ko siyang harapin ang katotohanang ang inang kanyang pinoprotektahan ang siyang unti-unting sumisira sa aming buhay at hindi ako. Mas ninais pa niyang mabuhay sa kasinungalingan kaysa amining tama ako. Bakit kailangan mong umabot sa ganito, Elena? Tanong niya. Ang boses ay siksik sa panunumbat. Nakakuyom ang kanyang mga kamao. Bakit kailangan mong palakihin ang isyu at ipahiya ang nanay ko? Pamilya tayo. Pera lang yan. Pwedeng kitain ulit yan kung magtutulungan tayo. Pera lang? Parang piniga ng ubod ng lakas ang puso ko. Tila pinilipit ang aking sikmura sa narinig. Pera lang? Mark, naririnig mo ba ang sarili mo? Ang boses ko ay unti-unting tumaas. Ang panginginig ng aking damdamin ay hindi ko na maitago. Ilang gabi akong hindi natutulog. Ilang pasyente ang kinailangan kong asikasuhin habang nilalabanan ko ang antok at pagod para lang may maibayad tayo sa bangko. Ilang beses kong tiniis ang gutom, nagbaon ng tirang ulam para hindi mabawasan ang budget natin sa bahay. Tapos sasabihin mo sa aking pera lang. Buhay ko ang ibinigay ko rito, Mark. Buhay ko. Lumapit si Mark sa akin. Ang kanyang tindig ay naging mapusok at nagbabanta. Ang lalaking dati kong tinitingala bilang protektor ko, ang pader na akala ko ay sasandalan ko, ngayon ay tila isang estrangherong handang manakit at mang-apak para itago ang kanyang kahihiyan. Ibigay mo sa akin ang titulo ng bahay, Elena. Madiin niyang utos, nakalahad ang kanyang malaking palad sa aking harapan. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. Atin tong dalawa. Bilang asawa mo, may karapatan ako rito. Ako ang magdedesisyon kung ano ang gagawin natin. Nagigting ang pangako, hindi ako aatras. Hindi ko ibibigay sa iyo ang titulo, Mark, at lalong hindi ko ibibigay ang bahay na ito sa kapatid mong si Liza. Ngunit bago pa man makapagsalita si Mark o makagawa ng anumang marahas na hakbang patungo sa akin, isang pamilyar at malakas na busina ng sasakyan ang umagaw sa aming atensyon. Isang puting van ang huminto sa mismong tapat ng aming gate. Bumukas ang pinto nito at masayang bumaba si Liza, ang nakababatang kapatid ni Mark, kasama ang kanyang nobyong si Anton. Nakangiti sila ng napakatamis, tuwang-tuwa, may hawak na mga folder at brochure ng mga mamahaling furniture at appliances. Kuya! Mama! Masayang bati ni Liza. Ang tinig ay umaalingaw-ngaw sa labas habang naglalakad patungo sa aming pinto. Hindi niya pa nakikita ang tensyon sa loob. Nandito na kami para sukatin ang master's bedroom. Excited na si Anton na makita ang bago naming bahay para makapili na kami ng kulay ng pintura. Natigilan si Liza nang tuluyan siyang makapasok sa sala at makita ako. Ang malapad ng ngiti ay biglang nabura sa kanyang mga labi, napalitan ng pagdududa at inis. Tumingin siya sa akin, pagkatapos ay kay Mark at pabalik sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanliit na parang nakakita ng isang insekto. Anong ginagawa ng babaeng yan dito, kuya? Mataray at puno ng kumpiyansang tanong ni Liza. Tumingin siya kay Aling Carmen na pilit pinupunasan ng mga luha. Akala ko ba napauwi niyo na siya sa probinsya kahapon at tapos na ang pag-transfer ninyo ng titulo sa pangalan ko? Bakit nandito pa siya at nagkakalat? Nanlamig ang buong katawan ko. Tila napako ang aking mga paa sa sahig. Pag-transfer ng titulo sa pangalan ni Liza, tiningnan ko si Mark. Ang panginginig sa aking katawan ay hindi na mapigilan. Alam kong may masama silang plano
Alam kong gusto nilang kunin ang bahay, pero hindi ko inaasahang aabot ito sa ganito kalalim na panloloko at krimen. Paano nila itatransfer ang titulo na nakapangalan sa akin nang wala ang aking pirma at presensya sa abogado? Maliban na lang kung, Mark, pabulong kong tanong, ang boses ko ay halos isang sinulid na lang dahil sa matinding kutob na sumasakal sa aking lalamunan. Anong pinirmahan mo sa bangko at sa notaryo noong umuwi ako ng late noong 1 linggo? Nasaan ang kopya ng mga ID ko na matagal ko nang hinahanap sa drawer? Namutla si Mark, mas maputla pa kaysa sa isang patay. Umiwas siya ng tingin. Sa pag-iwas niyang iyon, nakuha ko ang lahat ng kasagutan na ayaw kong marinig. Hindi lang pala ipon ko ang ninakaw nila. Ninakaw na rin nila ang mismong pagmamay-ari ko gamit ang panlilinlang at pamemeke ng dokumento. Ngunit paano nagawang pekein ni Mark ang pirma ko nang hindi nalalaman ng bangko? At ano ang kinalaman ng nagtatagong lalaki ni Aling Carmen sa pekeng transaksyong ito? Nabalot ng nakabibinging katahimikan ang buong sala. Walang sino man ang nagtangkang magsalita matapos kong bitiwan ang mga salitang iyon. Ang tanging naririnig ko lamang ay ang sarili kong mabigat na paghinga at ang mabilis na tibok ng aking puso na tila gustong kumawala mula sa aking dibdib. Tinitigan ko si Mark, ang lalaking pinangakuan kong sasamahan sa hirap at ginhawa, ngunit ngayon ay hindi man lang makatingin ng diretsyo sa aking mga mata. Ang kanyang panga ay umawang at sumara, na parang may gustong sabihin ngunit walang tinig na lumalabas. Sumagot ka, Mark, malamig kong utos. Ang boses ko ay walang bahid ng pagmamakaawa. Wala na ang babaeng laging nag-uunawa. Ang kaharap niya ngayon ay isang asawang ninakawan ng dignidad at pag-aari. Sino ang babaeng nagpanggap na ako sa harap ng notaryo publiko? Paano mo nagawang pekein ang pirma ko sa sarili kong titulo para lang ibigay ang bahay na ito sa kapatid mo? Namutla si Liza. Ang kanyang mga kamay na kanina ay mahigpit na nakahawak sa braso ng kanyang nobyong si Anton ay unti-unting lumuwag. Tumingin siya sa kanyang ina. Ang mga mata ay nanlalaki sa pag-aalala at pagkalito. Ma, kuya, anong ibig sabihin ng babaeng yan? Akala ko ba ayos na ang lahat? Akala ko ba sa akin na ipapangalan ng bahay dahil lumayas na siya? Huwag mong pakinggan ang baliw na yan, Liza. Mabilis na sigaw ni Aling Carmen. Pilit niyang inayos ang kanyang buhok at pinunasan ang malamig na pawis sa kanyang noo, nagkukunwaring matapang kahit halatang nanginginig na ang kanyang mga tuhod. Gumagawa lang siya ng kwento para sirain ang araw mo. Inggit na inggit lang yan dahil maganda ang magiging pamilya mo samantalang siya walang maipagmalaki. Ngunit hindi tanga si Anton. Mula nang pumasok siya sa aming bahay, nanatili siyang tahimik, pinagmamasdan ang bawat reaksyon, bawat salitang binibitiwan namin. Bilang isang lalaking nagmula sa isang maayos at respetadong pamilya, hindi sanay si Anton sa ganitong uri ng eskandalo at panlilinlang. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay ni Liza mula sa kanyang braso. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang bakas ng ngiti, at ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng katotohanan na pilit ibinabao ng pamilya ng kanyang mapapangasawa. Teka muna, may autoridad na sabi ni Anton. Ang kanyang malalim na boses ay umalingaw-ngaw sa kabuuan ng bahay. Lumingon siya kay Mark. Mark, bilang lalaki sa lalaki, sagutin mo ang asawa mo. Ninanakaw niyo ba ang bahay na ito? Dahil kung oo, hindi ko yata kayang sikmurain na tumira sa isang bahay na galing sa nakaw at panloloko. Anton, ano ba? Naiiyak na saway ni Liza, pilit na hinahawakan muli ang kamay ng nobyo. Pamilya ko ang kinakausap mo. Asawa mo na ako sa susunod na buwan. Bakit ka ba nakikinig sa ibang tao? Hindi siya ibang tao, Liza. Madiin na sagot ni Anton. Hindi man lang tiningnan ng nobya. Ang paningin niya ay nakapako kay Mark. Asawa siya ng kuya mo at base sa reaksyon ng kuya mo at ng nanay mo, alam kong may itinatago kayo. Tumingin ako kay Anton. Kahit paano,
Nakaramdam ako ng kaunting ginhawa na may isang taong nag-iisip ng matino sa loob ng bahay na ito. Hinarap ko siya. Ang aking tinig ay kalmado, ngunit may pait na hindi maitatago. Anton, ang bahay na ito ay binili gamit ang aking dugo at pawis. Ako ang nagbabayad ng buwanang hulog sa bangko. Nakapangalan ito sa akin. Ngunit nalaman ko na lang na ang biyenan ko ay naglipat ng 50,000 piso mula sa aming ipon papunta sa isang lalaking nagngangalang Arturo Manalastas. At ngayon, nalaman kong ginamit nila ang mga nawawala kong ID para magbayad ng isang babaeng magpapanggap na ako upang ilipat ang titulo sa pangalan ni Liza. Sinungaling, tili ni Aling Carmen. Akmang susugurin ako, ngunit mabilis siyang hinarang ni Mark. Hayop ka, wala kang utang na loob. Pagkatapos kitang pakainin at patuluyin dito, sisirain mo ang kasal ng anak ko. Kayo ang sumira sa sarili ninyong pamilya. Sagot ko ng walang kurap. Ibinaling ko muli ang paningin ko kay Mark. Tila siya isang tuod na nawalan ng buhay. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak at ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kahihiyan at pagsisisi. Ngunit ang pagsisising iyon ay huli na. Totoo ba, Mark? Tanong ko muli. Sabihin mo sa kapatid mo kung paano niyo pinlano ang lahat. Huminga ng malalim si Mark. Isang nanginginig na buntong hininga na tila naglabas ng lahat ng kanyang kaduwagan. Tumingin siya sa sahig, hindi makaharap sa akin o kay Anton. Si Arturo. Utal-utal niyang simula. Ang bawat salita ay parang kutsilyong dahan-dahang itinusok sa aking dibdib kahit inaasahan ko na ito. May kilala siyang fixer. Binayaran namin siya. Ginamit namin ang ID mo. Pinalitan ang picture ng ibang babae. Siya ang pumirma sa deed of donation na naglilipat ng bahay kay Liza. Napasinghap si Liza. Umatras ng ilang hakbang habang nakatakip ang kamay sa kanyang bibig. Si Aling Carmen ay napahagulhol, napaupo sa sofa habang sapo ang kanyang dibdib, umaarting parang inaatake ng sakit sa puso. Ngunit ang pinakamasakit na reaksyon ay nagmula kay Anton. Umiling siya. Ang kanyang mukha ay nalukot sa matinding pandidiri. Tiningnan niya si Liza mula ulo hanggang paa na parang ngayon lamang niya nakilala ang babaeng balak niyang pakasalan. Mga kriminal. Bulong ni Anton, ngunit sapat ang lakas para marinig naming lahat. Pamimeke ng dokumento, pagnanakaw ng pag-aari ng asawa. Ganyan ba kayo pinalaki? Ganyan ba ang uring pamilya na sasalihan ko? Anton, mahal, please! Humagulgol si Liza, lumuhod sa harapan ng nobyo at mahigpit na yumakap sa mga binti nito. Wala akong alam dito, pangako. Hindi ko alam na ninakaw lang nila ang bahay. Mahal na mahal kita, huwag mo akong iwan. Malamig na tinanggal ni Anton ang mga kamay ni Liza. Ang kanyang mga mata ay walang awa. Kung wala kang alam, bakit hindi ka man lang nagtaka kung bakit biglang ibibigay sa iyo ng kuya mo ang bahay na tinitirhan pa nilang mag-asawa? Huwag mo akong gawing tanga, Liza. Gustong-gusto mo ring magkaroon ng libreng bahay kaya nagbulag-bulagan ka. Inayos ni Anton ang kanyang polo at malamig na tinalikuran ng pamilya. Hiniwalayan na kita. I-cancel mo na ang kasal o ako ang magsasabi sa buong pamilya ko kung anong klasing mga magnanakaw ang pamilya Cruz. Wala akong balak magpakasal sa isang babaeng kasabwat sa pagnanakaw. Naglakad siya palabas ng pinto nang walang lingon-likod. Naiwan si Liza na nakasalampak sa sahig, humihiyaw at umiiyak na parang pinupunit ang kanyang lalamunan. Ang kanyang mga pangarap na magandang buhay, ang kanyang perpektong kasal, lahat ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Biglang tumayo si Liza. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit, ang mga mata ay nanlilisik at ang mga luha ay nag-iwan ng maitim na mancha ng makeup sa kanyang pisngi. Sumugod siya palapit sa akin at itinaas ang kanyang kamay upang sampalin ako, ngunit mabilis kong nasalo ang kanyang pulso. Mahigpit kong pinisil iyon hanggang sa mapaaray siya sa sakit. Ikaw!
Sigaw ni Liza. Ang laway ay tumatalsik sa kanyang panggagalaiti. Sinira mo ang buhay ko. Sinira mo ang kasal ko. Demonyo kang babae ka. Wala kang kwentang hipag. Padabog kong binitawan ang kanyang kamay, dahilan upang mapaatras siya at muntikang matumba. Tinitigan ko siya ng may matinding awa at pandidiri. Huwag mong isisi sa akin ang pagkasira ng buhay mo, Liza. Sinira ninyo ang sarili ninyo. Kung hindi kayo naghangad ng hindi sa inyo, kung hindi ninyo ninakaw ang pinaghirapan ko, sana ay tuloy ang kasal mo ngayon. Bumaling ako kay Mark at kay Aling Carmen. Ang mag-ina ay tila mga basang sisiw na naubusan ng yabang. Ngunit alam kong hindi pa tapos ang laban. Ang mga taong tulad nila ay hindi susuko hanggat hindi nakikita ang huling alas. Akala nyo ba nanalo kayo dahil napirmahan na ang peking titulo? Seryosong tanong ko. Kinuha ko muli ang brown folder mula sa aking bag. Naramdaman ko ang kakaibang katahimikan sa paligid. Bawat paggalaw ko ay sinusundan ng kanilang nag-aalalang mga mata. Akala nyo ba napakatalino ng Arturo na yon? May hindi kayo alam sa ginawa ko sa bangko kahapon. Unti-unting nanlaki ang mga mata ni Mark. Ang kanyang mga labi ay nanginig. Anong ginawa mo, Elena? Ibinagsak ko ang isang opisyal na dokumento mula sa bangko sa ibabaw ng aming center table. Ang itim na tinta nito ay parang sumpa na tuluyang wawasak sa huling pag-asa ng mga taong nagtaksil sa akin. Ngunit bago pa man makalapit si Mark upang basahin ang nakasulat, nakarinig kami ng malalakas na katok sa pintuan na sinundan ng isang tinig ng autoridad na nagpatindig sa aking mga balahibo. Tao po, may nakatira ba rito? Galing po kami sa munisipyo at may dala kaming warrant. Sino ang mga taong nasa labas at anong nakasulat sa dokumentong inilapag ko na tuluyang magbabaon sa mga plano ni na Mark at Aling Carmen sa kumpletong pagkawasak? Ang malalakas na katok sa pintuan ay tila martilyong dumudurog sa huling pader ng kasinungalingan sa loob ng bahay na ito. Bawat kalabog ay may kasamang nakapangingilabot na kaba na mabilis na bumalot sa buong sala. Si Mark, na kanina lamang ay nag-aastang hari at may tapang na hingin ang aking titulo, ay unti-unting umatras. Ang kanyang mga balikat ay nanginig at ang kanyang mga mata ay nagpabalik-balik sa pinto at sa dokumentong inilapag ko sa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang panga ay tumigas, ngunit ang pawis na tumutulo mula sa kanyang noo ay nagtataksil sa kanyang takot. Si Aling Carmen naman ay tila nawalan ng buto sa tuhod. Napakapit siya ng mahigpit sa gilid ng sofa. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka ngunit walang boses na lumalabas. Ang kanyang balat na kanina ay namumula sa galit at pagtataray, ngayon ay kakulay na ng lumang abo. Si Liza, na nakasalampak pa rin sa sahig dahil sa walang awang pag-iwan sa kanya ni Anton, ay tulala. Tila isang batang pinagkaitan ng kakayahang unawain ang mabilis na pagguho ng kanyang mundo. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa pinto. Bawat hakbang ko ay mabigat ngunit puno ng paninindigan. Hindi ako ang dapat matakot. Hindi ako ang dapat magtago. Wala akong ginawang masama kundi ang magtrabaho ng marangal, magpuyat sa ospital, at mahalin ang isang pamilyang itinuring akong isang makina ng pera at hindi isang tao. Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin ang 2 pulis, kasama ang kapitan ng aming barangay. Ang umaga na kanina ay puno ng hamog, ngayon ay unti-unti nang nagliliwanag, at ang sikat ng araw na tumama sa kanilang mga uniforme ay tila sumisimbolo sa katotohanang matagal nang ibinaon ni na Mark sa dilim. Magandang umaga po, bati ng kapitan. Ang kanyang boses ay seryoso at may halong pag-aalala nang makita ang hitsura ko. Kayo po ba si Elena Cruz, ang asawa ni Mark Cruz? Ako nga po, kapitan, malumanay kong sagot. Iniwan kong nakabukas nang maluwang ang pinto upang makita nila ang mga taong nagkukumpulan sa loob ng sala. Pumasok ang mga pulis. Ang kanilang mga yabag ay mabigat at nagdadala ng pinal na hatol.
Tiningnan ng isa sa kanila ang isang hawak na folder bago magsalita. Nandito po ba sina Carmen Cruz at Mark Cruz? May dala po kaming warrant of arrest para sa kanila. Warrant of arrest. 3 salita na tuluyang bumasag sa anumang natitirang kayabangan ng aking biniyanan at asawa. Napasinghap si Liza, tinakpan ang kanyang bibig upang pigilan ng isang matinis na tili. Si Aling Carmen ay napahawak sa kanyang dibdib, mabilis na humihinga at sa isang iglap ang kanyang mukha ay nalukot sa pamilyar na pagpapanggap. Dahan-dahan siyang nagpadulas mula sa sofa hanggang sa sahig, umiiyak at umaarteng nahihirapang huminga. Diyos ko, ang puso ko, hindi ako makahinga. Hagulgol ni Aling Carmen, nakahawak sa laylayan ng pantalon ni Mark. Anak, tulungan mo ako, mamamatay ako. Inosente ako, wala akong ginagawang masama. Ngunit hindi natinag ang mga pulis. Sanay na sila sa ganitong uri ng drama sa mga taong pilit ginagamit ang edad at sakit upang takasan ang bigat ng batas. Lumapit ang isang pulis at malamig na nagpaliwanag, hindi pinansin ang pag-arte ng matanda. Mrs., maaari po kayong magpatawag ng ambulansya kung kinakailangan, ngunit kailangan ninyong sumama sa presinto. Kayo po at ang inyong anak ay inirereklamo ng bangko at ng inyong manugang dahil sa kasong falsification of public documents at estafa. May kinalaman po ito sa peking deed of donation na isinumite ninyo sa Registry of Deeds noong nakaraang linggo. Tumingin si Mark sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa matinding pagkamangha at takot. Elena, anong ginawa mo? Bangko? Bakit nadamay ang bangko? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Lumapit ako sa center table at kinuha ang dokumentong inilapag ko kanina. Itinaas ko ito upang makita niya ng malinaw. Ito ang huling baraha na akala niyo ay hindi ko hawak. Mark, simula ko, ang tinig ko ay matatag at walang panginginig. Nakalimutan niyo yata na ang titulo ng bahay na ito ay nakasangla pa sa bangko dahil ako ang nagbabayad ng buwanang hulog. Hindi mo basta-basta pwedeng ilipat ang pangalan ng isang bahay nang walang pahintulot ng bangko. Nang gamitin ninyo ang mga ninakaw na ID ko at bayaran ng isang babae para magpanggap na ako sa harap ng notaryo, agad itong na-i-flag ng legal department ng bangko. Dahil bago pa man ninyo gawin iyon, nai-report ko na sa kanila ang pagkawala ng mga ID ko at ang kahina-hinalang withdrawal ng mama mo. Nanlumo si Mark. Napahawak siya sa sandalan ng upuan upang hindi tuluyang matumba. Ang kanyang utak ay pilit na pinoproseso ang katotohanang ang asawang inakala niyang mangmang at madaling linlangin ay matagal nang nakahanda sa kanilang pagtataksil. Pinlano mo to, bulong ni Mark. Ang boses ay nanginginig sa takot. Hinayaan mo kaming ituloy ang plano para makasuhan kami. Pinain mo kami. Hindi ko kayo pinain, Mark. Bigla kong sigaw. Ang matagal kong pinigil na galit ay tuluyan ng sumabog. Kayo ang nagtulak sa sarili ninyo sa kulungan. Ako ba ang nagsabi kay Mama na magnakaw ng 50,000? Ako ba ang nag-utos sa iyo na kumuha ng peking notaryo para nakawin ang bahay ko at ibigay kay Liza? Kayo ang naging sakim. Binigyan ko kayo ng bubong, binigyan ko kayo ng pagkain, pero ang gusto ninyo ay kunin pati ang natitira kong hininga. Nabalot ng katahimikan ang kwarto matapos ang aking pagbulalas. Tanging ang mahinang pag-iyak ni Liza ang naririnig. Sa sandaling iyon, nakita ko ang tuluyang pagbagsak ng ilusyon ng kanilang pamilya. Walang perpektong pamilya, Cruz. Ang mayroon lang ay mga taong handang magtapak ng kapwa para sa sariling kaginhawaan. Biglang tumayo si Liza at lumapit kay Aling Carmen. Sa halip na yakapin at alalayan ng kanyang ina, hinawakan niya ito sa magkabilang balikat at inuyog ng malakas. Ang mga mata ng dalaga ay puno ng pagkamuhi. Dahil sa inyo to, Ma, matinis na sigaw ni Liza, walang pakialam kung marinig man ng mga pulis at ng kapitan. Dahil sa kapritso nyo,
dahil sa gusto niyong pilitin na may maipagmalaki tayo kina Anton. Nawala siya sa akin. Kriminal pala kayo ni Kuya. Paano na ako ngayon? Sino na ang pakakasalan ko? Nakakahiya kayo. Liza, anak, para sa iyo rin naman ang ginawa namin ng kuya mo. Umiiyak na sagot ni Aling Carmen. Pilit na inaabot ang mukha ng anak, ngunit marahas itong tinabig ni Liza. Hindi para sa akin yan. Para yan sa kayabangan nyo. Sigaw pabalik ni Liza bago tumakbo palabas ng bahay. Umiiyak. Iniiwan ang kanyang ina at kapatid sa gitna ng kapahamakan na sila mismo ang gumawa. Nang makalabas si Liza, muling binaling ni Mark ang kanyang atensyon sa akin. At sa unang pagkakataon, mula nang makilala ko siya, nakita ko siyang tuluyang nagmakaawa. Dahan-dahan siyang lumuhod sa malamig na sahig. Ang lalaking laging nagmamalaki sa kanyang pagkamacho, ang lalaking pilit na pinagtatakpan ang mga pagkakamali ng kanyang ina, ngayon ay nakaluhod sa harapan ko, lumuluha. Hinawakan niya ang dulo ng aking pantalon. Ang kanyang mga kamay ay malamig at nanginginig. Elena, parang awa mo na. Patawarin mo ako. Nadala lang ako kay Mama. Gusto ko lang din namang maging masaya si Liza sa kasal niya. Hindi ko naisip na aabot sa ganito. Bawiin mo na ang reklamo. Parang awa mo na. Mag-asawa tayo, di ba? Nangako tayo sa simbahan. Tinitigan ko siya mula sa itaas. Tinitigan ko ang lalaking minsang naghintay sa akin sa labas ng ospital, ang lalaking nagbigay sa akin ng kape noong mga panahong pagod na pagod ako. Ngunit ang lalaking iyon ay matagal na palang patay. Ang kaharap ko ngayon ay isang estrangherong ginagamit ang salitang asawa para lamang iligtas ang kanyang sarili mula sa rehas na bakal. Dahan-dahan kong inalis ang kanyang kamay mula sa aking damit. Walang awa. Walang pag-aalinlangan. Wala na tayong babalikan, Mark. Nangako tayo sa simbahan na magsasama sa hirap at ginhawa, pero ikaw ang unang bumitaw noong ninakaw mo ang pawis ko. Harapin niyo ng mama mo ang batas. Tumango ang mga pulis sa isa't isa. Lumapit sila kina Mark at Aling Carmen upang basahin ang kanilang mga karapatan bago formal na isasama sa presinto. Patuloy sa pag-iyak at pagmamakaawa si Aling Carmen habang si Mark ay nanatiling nakaluhod, tulala, tila hindi pa rin makapaniwala na ang lahat ng kanyang kasakiman ay humantong sa pagkawasak ng kanyang kalayaan. Habang isinusuot ang posas sa mga nanginginig na kamay ni Mark, may isang pulis na lumapit sa akin. May kinuha siyang isang maliit na notebook mula sa kanyang bulsa at tiningnan ako ng may seryosong ekspresyon. Mrs., simula ng pulis na nagpatahimik sa mga pag-ungol ni Aling Carmen. Nga pala, bukod sa kasong isinampa ninyo tungkol sa titulo, may isa pa po kaming kailangang imbestigahan. Nahuli na rin po namin kagabi ang lalaking nagngangalang Arturo Manalastas na pinadalhan ng inyong biyenan ng 50,000. Lumingon si Mark. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Si Aling Carmen ay biglang tumigil sa pag-iyak. Ang kanyang mukha ay naging kasing putla ng papel. At may ibinunyag po siya sa amin na mas malala pa sa pamemeke ng inyong titulo, patuloy ng pulis, habang ang paningin niya ay direktang nakatutok kay Mark. Ayon kay Arturo, ang pera ay hindi para sa negosyo at hindi rin para sa fixer ng titulo. Ang 50,000 ay kabayaran umano upang tuluyan kayong patahimikin bago pa man ninyo matuklasan ang isang malaking sikreto na itinatago ng asawa ninyo sa probinsya. Nanlamig ang buong katawan ko. Patahimikin? Ibig bang sabihin ay balak nilang kunin ang aking buhay? At anong sikreto ang matagal nang itinatago ni Mark na handa nilang ipapatay ako para lamang hindi ito mabunyag? Patahimikin. Ang salitang iyon ay tila isang malamig at matalim na patalim na dahan-dahang itinusok sa aking utak, paulit-ulit na umaalingaw-ngaw hanggang sa mawalan ng saysay ang lahat ng ingay sa aking paligid. Huminto ang pag-ikot ng aking mundo.
Ang paghinga ko ay naging mabigat, tila may malaking batong nakadagan sa aking dibdib na pumipigil sa hangin na makapasok sa aking mga baga. Patahimikin, ipapapatay nila ako. Tinitigan ko si Aling Carmen, ang matandang babaeng pinaglutuan ko ng mainit na sabaw tuwing inuubo siya, ang babaeng ibinili ko ng mga mamahaling bitamina mula sa kakarampot kong sweldo, ang babaeng tinawag kong mama sa loob ng 3 taon. Binayaran niya ang isang pumatay para tapusin ang buhay ko kapalit ng 50,000 piso. Pera ko. Gagamitin niya ang sarili kong dugo at pawis upang bilhin ang aking kamatayan. Hindi totoo yan, basag at matinis na tili ni Aling Carmen. Ang kanyang mukha ay nabalot ng matinding panginginig. Ang mga mata ay nanlalaki sa isang desperadong takot na ngayon lamang niya naramdaman. Nagpumiglas siya sa hawak ng pulis. Gawa-gawa lang ng lalaking. Yan ang kwento. Ninakaw niya ang pera ko kaya niya sinasabi, "Yan, inosente ako. Mark, anak, sabihin mo sa kanila na hindi magagawa ng mama mo yan." Ngunit hindi makapagsalita si Mark. Dahan-dahan niyang inilingon ang kanyang ulo patungo sa kanyang ina. Ang kanyang mukha ay isang larawan ng ganap na pagkawasak. Tila ngayon lamang bumagsak ang lahat ng tabing na nagtatago sa tunay na anyo ng babaeng nagluwal sa kanya. "Ma," nanginginig ang boses ni Mark. Ang mga luha ay naguunahang pumatak mula sa kanyang mga mata. "Papatayin mo si Elena? Umabot ka sa ganito. Akala ko ba papalabasin lang natin siyang masama para iwan niya ako at makuha natin ang bahay? Bakit may patayan? Para maprotektahan ka." Biglang sigaw ni Aling Carmen. Ang kanyang boses ay napunit sa tindi ng emosyon. Hindi na niya napigilan ang sarili. Ang pagpapanggap ay tuluyan ng gumuho at ang natira na lamang ay ang halimaw na matagal nang nagtatago sa likod ng kanyang maamong mukha. Kung hihiwalayan ka lang niya, kukunin niya ang bahay. Hahatiin niya ang lahat. At paano kung malaman niya ang totoo? Paano kung matuklasan niya ang sekreto mo sa probinsya? Ipakukulong ka niya, Mark. Ginawa ko yon para sa iyo. Para kay Clara at sa bata, Clara. Isang pangalan na kailanman ay hindi ko narinig sa loob ng 3 taon naming pagsasama. Isang pangalan na pumunit sa huling hibla ng aking katinuan. Sino si Clara? Ang aking boses ay isang malamig na bulong, ngunit sapat ang talim upang patahimikin silang mag-ina. Humakbang ako palapit kay Mark. Hindi ako umiiyak. Ang aking mga mata ay tuyong-tuyo, tila naubos na ang lahat ng luha ko sa mga gabing nagduda ako kung sapat ba ako bilang asawa. Tumingala si Mark sa akin. Ang lalaking minsang nag-alay ng pagmamahal sa harap ng dambana ay mukhang isang kaawa-awang duwag. Napayuko siya, hindi kayang salubungin ang aking paningin. Sumagot ang pulis na may hawak ng maliit na notebook. Ang kanyang tono ay propesyonal, ngunit may bahid ng simpatiya. "Mrs., base po sa sinumpaang salaysay ni Arturo, napinsan pala nitong si Carmen, ang asawa ninyong si Mark Cruz ay may legal na asawa sa probinsya ng Quezon. Naikasal po siya 5 taon na ang nakakalipas kay Clara Valderrama at mayroon silang isang 4 na taong gulang na anak na lalaki." Nanigas ako. Tila biglang gumuho ang sahig na aking kinatatayuan. 5 taon. Bago pa man kami magkita ni Mark, bago pa man niya ako alukin ng kape sa labas ng ospital, bago pa man niya ako suyuin at pangakuan ng isang tapat na kinabukasan, mayroon na siyang ibang pamilya. Bigami, mahinang usal ko. Ang aking utak ay mabilis na pinagtagpi-tagpi ang lahat. Kaya pala palagi mong sinasabing nawawala ang original na birth certificate mo noong nag-aayos tayo ng marriage license. Kaya pala may mga araw na umuuwi kang amoy araw at pagod kahit sinabi mong off mo sa trabaho. Umuuwi ka sa kanila. Humagulgol si Mark, muling inabot ang aking mga paa. Ngunit mabilis akong umiwas na parang isang nakakadiring hayop ang nagtangkang dumikit sa aking balat. "Patawarin mo ako, Elena.
pagmamakaawa niya. Ang mukha ay nakasubsob sa sahig. Oo, kasal ako kay Clara. Pero noong nakilala kita, ikaw talaga ang minahal ko. Nagkahiwalay na kami ni Clara noon. Pero ayaw niyang pumirma sa annulment kung hindi ko siya bibigyan ng pera buwan-buwan. Kaya kinailangan kong magsinungaling sa'yo para makasama kita. Minahal, isang pagak na tawa ang kumawala sa aking lalamunan. Minahal mo ako, Mark, o nakita mo lang na maganda ang trabaho ko, na kaya kong magbayad ng utang, na kaya kong bumili ng bahay para sa pamilya mo, habang ikaw ay palihim na nagpapadala ng pera sa una mong asawa gamit ang pawis ko? Ngayon ay malinaw na ang lahat. Ang bawat sentimo na nawawala sa aming budget. Ang bawat gabing sinabi niyang kailangan niyang mag-overtime, ngunit wala namang naidadagdag sa aming ipon. Ang lahat ng iyon ay napunta kay Clara. Ginawa nila akong bangko. Ginawa nila akong pabrika ng pera upang buhayin ang isang pamilyang hindi ko man lang alam na umiiral. At nang malapit ko nang matuklasan ang lahat, nang makita ni Aling Carmen na nagiging mapagmasid na ako sa mga gastusin namin, nagpasya siyang ang tanging paraan upang manatili sa kanila ang bahay at ang pera ay ang ipapatay ako. Naramdaman ko ang isang matinding pandidiri na gumapang mula sa aking sikmura hanggang sa aking lalamunan. Ang 3 taon ng aking buhay ay isang malaking kasinungalingan. Wala akong asawa, wala akong pamilya rito. Ang lahat ay isang dula-dulaan na pinagbidahan ng mga halimaw na nagbalat kayong mga tao. Dalhin niyo na sila, malamig kong utos sa mga pulis. Tinalikuran ko sila at humarap sa bintana. Ayaw ko nang makita ang kanilang mga mukha. Wala na akong pakialam sa mga sasabihin nila. Gawin ninyo ang trabaho ninyo. Hinila ng mga pulis, patayo si Mark at Aling Carmen. Ang matanda ay patuloy sa pag-iyak. Nagmamakaawa sa kalangitan, sumisigaw ng inhustisya kahit siya mismo ang arkitekto ng kanyang sariling pagkawasak. Si Mark ay nagpahila na lamang. Tila nawalan na ng lakas na lumaban. Paglabas nila ng pinto, nakita ko mula sa bintana ang mga kapitbahay na nagkukumpulan sa kalsada. Ang mga taong dati ay bumabati kay Aling Carmen ng may respeto, ngayon ay nakatingin sa kanya ng may pandidiri. Ang mga bulong-bulungan ay tila mga bubuyog na umaaligid sa kanilang mga ulo. Ang kahihiyan ay tuluyan ng bumalot sa pamilya Cruz, wala nang babalikan pa. Sira na ang kanilang pangalan, sira na ang kasal ni Liza, at ngayon ay haharap sila sa malamig at malupit na rehas ng kulungan. Nang makaalis ang patrol car at unti-unting magsilayo ang mga usyoserong kapitbahay, naiwan akong mag-isa sa loob ng tahimik na bahay. Ang katahimikan ay nakakabingi. Walang ingay ng tsinelas, walang panunumbat ng biyenan, walang peking mga ngiti ni Mark. Ako na lang mag-isa sa bahay na binili ko. Napabuntong hininga ako at dahan-dahang naupo sa sofa. Ubos na ubos ang lakas ko. Ang 12 oras na trabaho sa ospital, ang matinding komprontasyon, ang pagkawasak ng aking kinabukasan, lahat ng ito ay unti-unting naningil sa aking katawan. Ngunit alam kong hindi pa tapos ang lahat. Kailangan kong linisin ang mga naiwan nilang kalat. Kailangan kong hanapin ang mga dokumentong magpapatunay sa lahat ng kasinungalingan ni Mark upang mapabilis ang pagpapawalang bisa ng aming peking kasal. Tumayo ako at naglakad patungo sa aming kwarto. Binuksan ko ang aparador ni Mark. Naroon pa rin ang amoy ng kanyang pabango. Ang amoy na dati ay nagpapangiti sa akin, ngunit ngayon ay nagpapabaligtad sa aking sikmura. Sinimulan kong halughugin ang kanyang mga gamit, mga lumang pantalon, mga jacket na ibinili ko para sa kanya. Sa pinakailalim ng aparador, nakita ko ang kanyang lumang toolbox na laging nakakandado. Dati ay sinabi niyang mga delikadong gamit sa pag-aayos ng aircon ang laman nito, kaya hindi ko dapat pakialaman. Ngunit ngayon, wala na akong pakialam sa kanyang mga patakaran. Kumuha ako ng martilyo at buong lakas na pinalo ang munting kandado ng toolbox. Sa ikatlong palo, bumigay ang bakal
Binuksan ko ito. Wala itong lamang mga gamit pang kumpuni. Ang nasa loob ay isang makapal na plastik na naglalaman ng mga papeles. Nanginginig ang aking mga kamay nang kunin ko ito at buksan. Naroon ang tunay niyang birth certificate, mga lumang bank book na nakapangalan sa kanya at sa isang Clara Valderrama at isang kopya ng kanilang marriage contract. Ngunit ang nakapukaw ng aking atensyon ay isang lumang litrato na nakaipit sa gitna ng mga dokumento, isang larawan ng isang pamilya. Nakangiti si Mark, may buhat na isang maliit na batang lalaki. Sa tabi niya ay nakatayo ang babaeng nagngangalang Clara. Dahan-dahan kong inilapit ang litrato sa aking mga mata. Nanigas ang buong katawan ko at halos mabitawan ko ang papel. Ang tibok ng puso ko ay naging mabilis at marahas. Ang babaeng nakangiti sa litrato, ang legal na asawa ni Mark na pinadadalhan niya ng perang pinaghirapan ko ay hindi isang estranghera. Ang pamilyar na hugis ng kanyang mukha, ang kanyang mga mata, ang kanyang ngiti, imposibleng magkamali ako. Paano nangyari na ang unang asawa ni Mark, ang babaeng tinatawag na Clara, ay ang mismong taong lubos kong pinagkatiwalaan noong nag-aaral pa ako sa nursing school 5 taon na ang nakararaan. Anong madilim na laro ang ginagawa nilang dalawa upang wasakin ang aking buhay? Clara Valderrama. Paulit-ulit na binigkas ng aking isipan ang pangalang iyon habang ang aking mga nanginginig na daliri ay mahigpit na nakahawak sa gilid ng lumang litrato. Tila ba ang bawat pantig ay isang matalim na aspiling tuwirang itinutusok sa aking utak. Clara, ang tahimik na babaeng palaging nakaupo sa likurang bahagi ng aming silid-aralan noong nasa nursing school pa ako. Ang babaeng palaging nanghihiram ng aking mga kopya ng leksyon dahil madalas siyang lumiban sa klase. Ang babaeng inabutan ko ng panyo noong araw na umiiyak siya sa pasilyo ng universidad. Umamin sa akin na siya ay nagdadalang tao at kailangan ng huminto sa pag-aaral. Naalala ko pa ang araw na iyon. Niyakap ko siya. Pinunasan ko ang kanyang mga luha at binigyan ko siya ng kaunting pera mula sa aking allowance para may maipambili siya ng gatas. Awang-awa ako sa kanya noon. Isang batang ina na tinalikuran ng lalaking nakabuntis sa kanya. Isang lalaking hindi niya kailanman pinangalanan sa akin. Ngayon, habang tinititigan ko ang mukha ni Mark na masayang nakangiti sa litrato, buhat-buhat ang isang batang lalaki habang nakaakbay sa babaeng minsang iniyakan ang aking balikat. Pakiramdam ko ay dahan-dahang hinihiwa ang aking kaluluwa. Ang lalaking nakabuntis kay Clara, ang lalaking itinago niya sa akin, ay ang mismong lalaking ipinadala niya upang maging asawa ko. Hindi ito isang simpleng kaso ng panloloko o pambababae. Ito ay isang detalyado, malamig at walang awang bitag na inilatag 5 taon na ang nakararaan. Bago pa man dumating si Mark sa buhay ko, bago pa man niya ako alukin ng mainit na kape sa labas ng ospital, kilala na niya ako. Alam na nila ang lahat tungkol sa akin. Alam ni Clara na ako ay masipag, maprinsipyo, at higit sa lahat, alam niyang desperada akong magkaroon ng isang maayos na pamilya na magpaparamdam sa akin ng seguridad. Ginawa nila akong isang malaking proyekto, isang puhunan. Si Mark ang pain, at ako ang isdang buong pusong kumagat sa kawil dahil sa uhaw sa pagmamahal. Binitawan ko ang litrato. Bumagsak ito sa ibabaw ng mga lumang resibo at bankbook sa loob ng basag na toolbox. Napaatras ako hanggang sa sumandal ang aking likod sa malamig na pader ng aming kwarto. Wala akong maramdamang luha. Ang kalungkutan ay matagal nang naubos at napalitan ng isang nakabibinging kamanhiran. Ang tanging naririnig ko ay ang mabilis at marahas na pagpintig ng dugo sa aking mga ugat. Puot, isang malalim, madilim at nag-aalab na puot na unti-unting lumalamon sa anumang kabutihang natitira sa aking puso. Kinuha ko ang mga bankbook ni Clara. Tiningnan ko ang mga pahina.
Bawat deposito, bawat halagang pumapasok sa kanyang account, buwan-buwan ay tumutugma sa mga petsa kung kailan sinasabi ni Mark na kailangan niya ng pera para sa mga piyesa ng aircon o noong mga panahong kinukuha ni Aling Carmen ang budget namin para sa kuryente. Ang pawis ko, ang mga gabing hindi ako nakatulog, ang mga pasyenteng inasikaso ko habang namimitig ang aking mga binti. Lahat ng iyon ay napunta upang itayo ang pundasyon ng buhay ng ibang babae. Sa pinakahuling pahina ng isang bankbook may nakasingit na isang nakatuping papel. Isa itong kopya ng resibo ng pagbabayad ng amilyar o tax declaration. Nakapangalan kay Clara Valderrama. May nakasulat na kumpletong address. San Lucban, Quezon. Isang malaking lote na may nakatayong bahay na gawa sa semento. Bahay na ipinatayo gamit ang aking buhay. Hindi ako nag-isip ng 2 beses. Kinuha ko ang isang maliit na bag at isinilid doon ang lahat ng dokumentong nakuha ko mula sa toolbox, ang litrato, ang marriage contract ni na Mark at Clara, ang mga bank book at ang resibo ng lupa. Inayos ko ang aking sarili. Hindi ako maaaring magmukhang talunan. Nagpalit ako ng damit, nag-ayos ng buhok, at pinunasan ang anumang bakas ng pagod sa aking mukha. Ang babaeng nilinlang nila ay namatay na kaninang umaga nang malaman niyang ipapapatay siya ng kanyang biyenan. Ang babaeng lalabas sa pintong ito ngayon ay walang ibang dala kundi ang pagnanasang maningil. Sinarado ko ang bahay, iniwan ko ang katahimikan at ang mga alaala ng aking peking kasal. Nagtungo ako sa terminal ng bus papuntang Quezon. Ang 4 na oras na biyahe ay tila isang buong habambuhay ng pagdurusa. Habang tumatakbo ang bus sa kahabaan ng highway, pinagmamasdan ko ang pagbabago ng paligid. Mula sa matataas na gusali at mausok na kalsada ng syudad, unti-unting napalitan ito ng malalawak na palayan at tahimik na mga puno ng niyog. Ang probinsya ay napakaganda at napakapayapa. Isang malaking kabalintunaan sa nag-aalab na bagyo na namiminsala sa loob ng aking dibdib. Paano nagawang matulog ni Mark nang mahimbing sa tabi ko? Hawak ang aking mga kamay habang sa isip niya ay naghihintay ang tunay niyang pamilya sa lugar na ito. Paano niya nagawang sabihin ng salitang mahal kita habang tinititigan ang aking mga mata nang walang nikatiting na pagsisisi? Mga halimaw. Wala silang mga kaluluwa. Nang huminto ang bus sa bayan ng San Lucban, agad akong sumakay ng tricycle at ibinigay ang eksaktong address na nakasulat sa resibo. Habang papalapit kami sa lugar, naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Bawat pag-ikot ng gulong ng tricycle ay naglalapit sa akin sa sentro ng lahat ng kasinungalingan. Huminto kami sa tapat ng isang malaki at magandang bahay. Hindi ito isang simpleng kubo. Gawa ito sa matibay na semento, may bagong pinturang asul na gate at sa gilid ay may isang maayos na sari-sari store. May nakaparadang bagong motorsiklo sa loob ng garahe. Malinis ang paligid at halatang hindi naghihirap ang mga taong nakatira rito. Bumaba ako at nagbayad sa driver. Tumayo ako sa tapat ng gate. Hinawakan ko ang malamig na bakal. Sa bawat patak ng pawis na pinunasan ko sa ospital, ito ang naging kapalit, ang bahay ng babaeng sumira sa akin. Nakatitig lamang ako sa kabuuan ng bahay nang bumukas ang pinto sa balkonahe. Lumabas ang isang babae, may hawak na walis tingting. Bahagya siyang tumaba, ang kanyang balat ay makinis at kumikinang sa sikat ng araw, malayong malayo sa payat at malungkot na Clara na kilala ko sa universidad. Nakasuot siya ng isang makapal na gintong kwintas at ang kanyang mukha ay maaliwalas. Nagsimula siyang magwalis ng mga nalaglag na tuyong dahon. Walang kamalay-malay na ang bagyong wawasak sa kanyang perpektong buhay ay nakatayo na sa labas ng kanyang bakuran. Clara, mahina, ngunit malinaw kong tawag. Natigilan ang babae. Ang walis na hawak niya ay huminto sa pag-imbay. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang paningin. Nang magtagpo ang aming mga mata,
Nakita ko kung paano mabilis na nagbago ang kanyang ekspresyon. Mula sa maaliwalas na mukha, unti-unting nawala ang kulay ng kanyang mga pisngi. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding gulat, tila nakakita ng isang patay na bumangon mula sa hukay. Nabitawan niya ang walis. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sementadong sahig ay umalingaw-ngaw sa tahimik na paligid. Hindi siya makapagsalita. Napakapit siya sa pasamano ng kanilang balkonahe. Ang kanyang buong katawan ay nanigas. Dahan-dahan akong naglakad palapit sa mismong ihawan ng gate. Tinitigan ko siya mula ulo hanggang paa. Ang gintong kwintas, ang magandang damit, ang bahay na ito, lahat ng iyon ay nagmula sa aking mga pasakit. "Kumusta ka na, Clara?" Ang boses ko ay kasing lamig ng yelo, walang kahit anong bakas ng galit na ipinapakita, ngunit siksik sa pagbabanta. 5 taon din tayong hindi nagkita. Hindi mo man lang ba iimbitahin sa loob ang babaeng nagpapakain sa inyo ng asawa mo? Inasahan kong tatakbo siya papasok ng bahay. Inasahan kong sisigaw siya, hihingi ng tulong o magmamakaawa tulad ng ginawa ng kanyang asawang si Mark at ng biyenan niyang si Aling Carmen. Inasahan kong makikita ko ang takot ng isang makasalanang huling-huli sa akto. Ngunit nagkamali ako. Matapos ang ilang segundong pagkagulat, dahan-dahang nawala ang takot sa mga mata ni Clara. Inayos niya ang pagkakasukbit ng kanyang buhok sa likod ng kanyang tainga. Humugot siya ng isang malalim na hininga at sa isang iglap, ang kanyang mukha ay naging kasing seryoso at kasing talim ng sa akin. Ang pamumutla ay napalitan ng isang kalmadong paninindigan. Naglakad siya palapit sa gate. Bawat hakbang niya ay mabagal, hindi nagpapakita ng anumang panghihina. Huminto siya sa mismong tapat ko. Ang mga bakal lamang ng gate ang namamagitan sa aming dalawa. Tinitigan niya ako ng diretso sa mga mata. Walang luhang namumuo, walang pag-aalala. Isang malamig na ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. "Elena," panimula niya. Ang boses ay pamilyar, ngunit may dalang kakaibang pait na hindi ko maintindihan. "Inaasahan ko na ang pagdating mo. Sa totoo lang, nagtataka nga ako kung bakit ngayon mo lang natuklasan ang lahat. Masyado kang nagtiwala sa pag-ibig." Kumunot ang noo ko. Ang kanyang reaksyon ay hindi tugma sa inaasahan ko. "Wala kang konsensya. 5 taon mo akong ginawang tanga. Kayong tatlo ni na Mark at Carmen." Isang maikling halakhak ang lumabas mula kay Clara. "Kaming tatlo? Akala mo ba kasabwat ako ng mag-inang iyon?" Hinawakan niya ang malamig na bakal ng gate at inilapit ang kanyang mukha sa akin. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang lihim na matagal na niyang itinatago. "Wala na kami ni Mark. Matagal na. At alam mo ba kung saan galing ang perang ipinampatayo ko sa bahay na ito? Hindi mula sa sweldo mo, Elena." Nanlamig ang buong likod ko. "Kung hindi mula sa pera ko, kanino?" Binuksan ni Clara ang padlock ng gate at itinulak ito ng bahagya. Nag-aalok na pumasok ako. "Pumasok ka," seryosong utos niya. Ang ngiti ay tuluyan nang nawala. "Pumasok ka at tingnan mo kung sino ang matagal nang nakatira kasama ko sa loob ng bahay na ito. Saka mo sabihin sa akin kung sino talaga ang tunay na biktima sa ating dalawa." Dahan-dahan akong humakbang papasok sa loob ng bakuran. Bawat hakbang ko ay mabigat, tila may mga nakakabit na kadena sa aking mga paa. Ang hangin sa probinsya na kanina ay sariwa at magaan ngayon ay pakiramdam ko ay sumasakal sa aking lalamunan. Isinara ni Clara ang gate sa likuran ko. Narinig ko ang mahinang paglangit-ngit ng bakal at ang paglapat ng kandado. Nasa loob na ako ng teritoryo ng babaeng inakala kong dahilan ng pagkawasak ng aking buhay. Habang naglalakad kami patungo sa balkonahe, hindi ko naiwasang pagmasdan ang paligid. Ang bahay ay hindi nagpapahiwatig ng marangyang buhay na galing sa nakaw. Walang mga mamahaling palamuti na madalas ipagmayabang ni Aling Carmen. Sa halip, napakalinis nito. May mga halamang nakatanim sa mga pininturahang gulong ng sasakyan at amoy sampaguita ang buong paligid. Pumasok kami sa sala.
Ang mga kasangkapan ay gawa sa simpleng kahoy na nara, kintab na kintab dahil sa araw-araw na pagpupunas. Sa isang sulok, may isang maliit na altar na may mga nakasinding kandila. Maupo ka, Elena. Malumanay na alok ni Clara, itinuturo ang isang upuang kahoy na may manipis na kutsyon. Hindi ako umupo. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng sala. Ang aking mga mata ay naglalakbay, naghahanap ng mga patunay, naghahanap ng presensya ng lalaking sumira sa akin. Nasaan siya, Clara? Nasaan ang asawa ko? Nasaan si Mark? Huminga ng malalim si Clara. Walang galit sa kanyang mukha, kundi isang matinding pag-unawa na lalong nagpagulo sa aking isipan. Lumapit siya sa isang malaking estante kung saan nakapatong ang maraming nakapraming litrato. Kinuha niya ang pinakamalaking frame at inabot iyon sa akin. Tingnan mo ito, Elena, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng paninindigan. Kinuha ko ang litrato. Nanlaki ang aking mga mata. Hindi ito litrato ni Mark. Isa itong graduation picture ni Clara at ang lalaking nakatayo sa kanyang tabi, nakaakbay sa kanya at may matamis at mapagmataas na ngiti ay ang mismong lalaking nakita kong kinakatagpo ni Aling Carmen. Ang lalaking pinadalhan ng 50,000 piso. Ang lalaking nagbunyag sa mga pulis ng planong pagpatay sa akin. Arturo, mahinang usal ko. Ang pangalan ay tila naging abo sa aking dila. Si Kuya Arturo, pagtatama ni Clara, ang kanyang mga mata ay unti-unting napuno ng luha, ang panganay kong kapatid. Ang kaisa-isang lalaking naging ama at tagapagtanggol ko mula nang iwan kami ng totoo naming tatay. Napaatras ako, muntik nang mabitawan ang frame. Kapatid mo si Arturo? Paanong? Bakit siya kasabwat ni Carmen? Bakit siya kumuha ng pera sa biyenan ko? Anong klaseng laro ito, Clara? Ang boses ko ay unti-unting tumataas. Ang kalituhan ay muling nagiging apoy ng galit. Umiling si Clara at sa unang pagkakataon ay nakita kong pumatak ang kanyang mga luha. Hindi siya kasabwat, Elena. Iniligtas ka ng kuya ko. Itinuro ni Clara ang sarili niya. Ang kanyang dibdib ay mabilis na umaangat at bumababa. Akala mo ba sa pera mo galing ang bahay na ito? Akala mo ba naging masaya kami ni Mark matapos niya akong buntisin noong nasa college pa tayo? Hindi, Elena. 5 taon. 5 taon akong naging alipin ng mag-inang iyon. Naupo si Clara sa upuan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tuhod, tila pilit kinokontrol ang matinding panginginig ng kanyang katawan. Nagsimula siyang magkwento at bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay parang mga matatalim na pako na ibinabaon sa aking dibdib. Ayon kay Clara, noong mabuntis siya, ipinangako ni Mark na pananagutan siya nito. Ikinasal sila ng palihim sa isang maliit na huwes sa probinsya. Ngunit ang pangarap na pamilya ay mabilis na naging bangungot. Naging tamad si Mark. Si Aling Carmen ang kumokontrol sa lahat. Nanghihiram sila ng pera sa mga sanglaang may matataas na interes gamit ang pangalan ni Clara upang magnegosyo. Ngunit lahat ng iyon ay nauwi sa wala dahil sa sugal at luho ng mag-ina. Nang mabaon na sila sa utang, nang magsimula ng magbanta ang mga inutangan, iniwan nila si Clara. Dinala ni Mark ang lahat ng natitirang pera at lumuwas ng Maynila. Naiwan ako dito na may kargang sanggol at milyong-pisong utang, humagulgol si Clara. Ang sakit ng nakaraan ay malinaw na muling nagpunit sa kanyang kaluluwa. Gabi-gabi akong umiiyak. Wala kaming makain ng anak ko. Hindi ko matapos ang pag-aaral ko. Para mabuhay kami. Para mabayaran ko ang mga utang na iniwan ng lalaking iyon, nagpaalila ako sa Dubai. 3 taon, Elena. 3 taon akong nagtiis ng pang-aabuso, puyat at pagod sa ibang bansa habang unti-unti kong ipinapatayo ang bahay na ito para sa anak ko. Napatakip ako ng bibig. Ang luhang kanina ko pa pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak. Tumingin ako kay Clara. Hindi siya isang kabit na nagpapasarap sa buhay. Siya ay biktima.
Biktima na nauna lamang sa akin, ngunit dumaan sa parehong impyerno na ipinalasap sa akin ng pamilya Cruz. Nang makabalik ako dito sa Pilipinas, patuloy ni Clara, pinupunasan ang kanyang mga luha. Nalaman ni Kuya Arturo ang lahat ng ginawa sa akin ni na Mark. Gusto niyang pumatay. Gusto niyang hanapin si Mark at tapusin ang buhay nito. Pero pinigilan ko siya. Sabi ko, hayaan na lang natin. May maayos na tayong buhay. Hanggang sa isang araw, nakatanggap si Kuya ng balita mula sa isang malayong kamag-anak sa Maynila. Nakita raw si Mark at may bago na siyang asawa, isang nurse. Tumingala si Clara at sinalubong ang aking mga mata. Ikaw yon, Elena. Nang malaman ni Kuya na ginagawa na naman ng mag-inang iyon sa iyo ang ginawa nila sa akin, hindi niya kayang palampasin. Pumunta siya ng Maynila. Gumawa siya ng peking pagkatao. Nagpanggap siyang isang mayaman at sikat na tagaayos ng mga dokumento at negosyo para makuha ang tiwala ni Carmen. Alam ni Kuya kung gaano kasakim sa pera ang matandang iyon, kaya madali niya itong napaikot. Ang lahat ng pira-pirasong detalye ay biglang nagkadugtong-dugtong sa aking isipan, ang pagkikita nila sa likod ng panaderya. Ang matatamis ng ngiti ni Aling Carmen, ang 50,000 piso, ang 50,000, nanginginig kong tanong, kung hindi para sa bahay na ito, para saan? Huminga ng malalim si Clara. Ang kanyang mukha ay naging kasing seryoso ng kamatayan. Nang mapansin ni Carmen na nagsisimula ka ng magduda sa mga nawawalang pera, natakot siya. Natakot siyang hiwalayan mo si Mark at bawiin mo ang lahat. Lumapit siya kay Kuya Arturo. Binigyan siya nito ng 50,000 hindi para sa investment, kundi bilang paunang bayad para maghanap ng hitman na tatapos sa buhay mo. Nanlamig ang buong katawan ko. Napakapit ako sa sandalan ng silya. Kinuha ni Kuya ang pera, patuloy ni Clara, hindi para saktan ka, kundi para magkaroon siya ng matibay na ebidensya laban sa kanila. Itinago niya ang lahat ng resibo at text messages. Bago pa man sumikat ang araw kaninang umaga, noong oras na pinalayas kanila sa bahay mo, si Kuya Arturo ay nasa presinto na, isinusuko ang lahat ng ebidensya sa mga pulis. Ipinain ni Kuya ang sarili niya sa batas, inamin ang pakikipagsabwatan sa simula para lang masigurong wala nang kawala sina Mark at Carmen. Para masigurong hindi ka matutulad sa akin na naiwang walang kalaban-laban, tuluyan na akong napaluhod sa sahig. Ang aking mga tuhod ay bumigay sa tindi ng katotohanang aking narinig. Napahagulgol ako. Umiyak ako, hindi dahil sa sakit ng pagtataksil, kundi dahil sa matinding hiya at pasasalamat. Inakala kong kalaban ko ang babaeng ito. Inakala kong siya ang dahilan ng lahat ng aking pagdurusa, ngunit sa katotohanan, ang pamilyang ito na matagal nang sinira ni na Mark ang siya mismong nagsakripisyo upang iligtas ang aking buhay. Lumuhod si Clara sa aking harapan. Niyakap niya ako ng mahigpit. Isang yakap ng dalawang babaeng pinag-isa ng parehong trauma, ng parehong panlilinlang. Naramdaman ko ang kanyang mainit na luha na pumapatak sa aking balikat. Sa sandaling iyon, lahat ng galit ko kay Clara ay naglaho na parang bulang tinangay ng hangin. Wala kaming kasalanan. Pareho lamang kaming nagmahal at nagtiwala sa mga taong walang puso. Patawarin mo ako, Clara. Humihikbi kong bulong, mahigpit na gumaganti sa kanyang yakap. Patawarin mo ako sa mga maling hinala ko. Wala akong alam, wala talaga akong alam. Hinagod ni Clara ang aking likod. Shh! Tapos na, Elena. Ligtas ka na di. Nakakulong na ang mga halimaw na iyon. Hindi na nila tayo masisira kailanman. Nanatili kami sa ganoong posisyon ng ilang minuto. Pinalilipas ang matinding emosyon na matagal naming kinimkim. Nang unti-unti na akong kumalma, inalalayan ako ni Clara na tumayo at umupo sa silya. Pinunasan ko ang aking mga mata. Nakakaramdam ng isang kakaibang ginhawa na parabang may isang malaking tinik na tuluyan ng nabunot mula sa aking dibdib. Ngunit bago ko pa man masabing tapos na ang lahat, nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Clara.
Ang pag-unawa at awa sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamig at nakakakilabot na pagkabahala. May kinuha siyang isang brown na sobre mula sa ilalim ng estante. Ang kanyang mga kamay ay muling nanginig nang iabot niya ito sa akin. Sana nga ay tapos na talaga, Elena, mahinang sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay tila isang babala mula sa kabilang buhay. Ngunit nang pumunta si Kuya Arturo sa Maynila para mag-imbestiga, may isa pa siyang natuklasan na higit na mas malagim kaysa sa pagpapanggap at pagnanakaw ng bahay. Kumunot ang noo ko. Ang aking puso ay muling tumibok ng mabilis. Ano to, Clara? Ano pang hindi ko alam? Inilapag ni Clara ang sobre sa aking hita. Hindi lang sweldo mo ang habol nila, Elena. Buksan mo. Panoorin mo kung gaano kalamig at kadilim ang kaluluwa ng lalaking itinuring mong asawa. Nanginginig kong binuksan ang sobre. Sa loob nito ay may isang kopya ng isang makapal na dokumento mula sa isang kilalang kumpanya. Nang mabasa ko ang unang pahina, tila huminto ang pag-ikot ng aking mundo. Bakit nakapangalan sa akin ang dokumentong ito? At bakit ang halagang nakasulat bilang benepisyo sa aking pagkamatay ay aabot sa 30 milyong piso? 30 milyong piso. Binasa ko ng paulit-ulit ang mga numero at ang mga nakasulat sa bawat pahina ng manipis na dokumento. Umaasang baka nagkakamali lamang ang aking paningin, ngunit ang maitim na tinta ay hindi nagsisinungaling. Isa itong life insurance policy. Nakapangalan sa akin bilang insured at ang tanging benepisyaryo na makakatanggap ng buong halaga sa oras na ako ay mamatay ay walang iba kundi ang asawa kong si Mark Cruz. Nanginig ang aking mga kamay at ang papel ay tila naging napakabigat na bato na dumadagan sa aking palad. Ang aking isipan ay mabilis na naglakbay pabalik sa isang hapon, halos 1 taon na ang nakalipas. Naalala ko na pinapirma ako ni Mark sa tambak-tambak na mga papeles. Sinasabing iyon daw ay para sa pag-aayos ng aming bank loan at para bumaba ang interest ng aming bahay. Dahil sa matinding pagod mula sa ospital at sa buong tiwala ko sa lalaking pinakasalan ko, pumirma ako nang hindi na binabasa ang bawat pahina. Iyon pala ang aking hatol ng kamatayan. Iyan ba ang halaga ng buhay ko, Clara? Nanginginig kong tanong. Ang aking boses ay basag at halos hindi na makabuo ng tamang tunog. 30 milyon? Kaya pala nila gustong magbayad ng hitman. Hindi lang ang bahay ang gusto nila. Gusto nilang tapusin ang buhay ko para maging milyonaryo sila. Tumango si Clara. Ang kanyang mga mata ay nag-uumapaw sa matinding awa para sa akin. Nang matuklasan iyan ni Kuya Arturo, alam niyang hindi na sapat ang basta palayasin ka lang nila. Kapag umalis ka lang ng buhay, wala silang makukuhang 30 milyon. Kailangan kanilang patayin, Elena. Pinlano nila itong mabuti. Gagamitin sana ni Carmen ang 50,000 bilang paunang bayad sa mga kilalang kriminal sa Maynila para palabasing na-hold up ka o na-aksidente pag uwi mo galing sa night shift mo sa ospital. Napahagulgol ako, isang iyak na nagmula sa pinakasulok ng aking kaluluwa. Isang iyak ng matinding panghihinayang, ng takot at ng malalim na puot. Ipinagkatiwala ko ang buhay ko sa isang pamilyang ang tanging tingin sa akin ay isang baboy na pinapataba para katayin sa takdang panahon. Ganun ba kalamig ang puso ni Mark? Habang hinahaplos niya ang buhok ko bago matulog, iniisip ba niya kung paano ako mamatay? Habang nagtitimpla ako ng kape para sa kanyang ina, naghahanap na ba ang matanda ng taong babaril sa akin? Niyakap ako ni Clara ng mahigpit. Pinunasan niya ang aking mga luha gamit ang kanyang sariling mga kamay. Tapos na, Elena. Ligtas ka na. Nasa likod na sila ng mga rehas at hindi na sila makakalabas pa. Siniguro ni Kuya Arturo na hawak ng mga pulis ang bawat piraso ng ebidensya. Ang life insurance, ang bank transfer, ang peking deed of donation. Habang buhay silang mabubulok sa kulungan. Ang mga sumunod na buwan ay naging isang mahaba at nakakapagod na proseso ng paglilitis.
Bumalik ako sa Maynila, baon ang lahat ng ebidensyang ibinigay ni Clara. Nagsampa ako ng patong-patong na kaso, falsification of public documents, estafa, bigamy, at ang pinakamabigat sa lahat, frustrated murder. Hindi ko malilimutan ang unang araw ng pagdinig sa korte. Nakita ko silang dalawa. Si Aling Carmen ay tila tumanda ng 20 taon sa loob lamang ng ilang buwan. Ang kanyang buhok na dati ay laging nakulot at maayos, ngayon ay magulo at puro uban. Ang kanyang mukha ay humpak at ang kanyang mga mata ay palaging nakatingin sa sahig. Wala na ang mayabang at matapang na biyenan na nagpalaya sa akin sa sarili kong bahay. Si Mark naman ay hindi makatingin ng diretso sa akin. Nang magtama ang aming mga paningin saglit, nakita ko ang kawalan ng pag-asa sa kanyang mukha. Pilit siyang lumapit sa akin noong mag-recess ang korte, nagmamakaawa, umiiyak na parang bata, humihingi ng tawad at sinasabing pinilit lang daw siya ng kanyang ina na pumayag sa life insurance. Ngunit ang puso ko ay naging kasing digas na ng bato. Tinalikuran ko siya nang walang kahit anong salitang namutawi sa aking mga labi. Hindi na siya ang lalaking minahal ko. Isa na lamang siyang masamang panaginip na kailangan ko ng kalimutan. At si Liza, tuluyan nang nasira ang buhay ng aking hipag. Kumalat sa buong kamag-anakan at sa pamilya ng kanyang dating nobyong si Anton ang lahat ng ginawa ng kanyang pamilya. Hindi niya nakayanan ang matinding kahihiyan. Iniwan niya ang Maynila at nagtago sa malayong probinsya, dala ang bigat ng kasalanan na kahit hindi siya ang direktang gumawa ay naging bahagi siya ng kasakiman. Sa huli, nanaig ang hustisya, nahatulan ng panghabambuhay na pagkakakulong sina Mark at Aling Carmen. Ang peking titulo na ipinangalan kay Liza ay napawalang bisa at ang bahay ay buong-buong na ibalik sa aking pangalan. Napawalang bisa rin ang aming kasal ni Mark dahil bukod sa pandaraya, napatunayang may bisa pa ang kasal nila ni Clara. Ngunit hindi ko na kayang tumira sa bahay na iyon. Bawat sulok ay nagpapaalala sa akin ng mga kasinungalingan at mga luhang pumatak mula sa aking mga mata. Ibinenta ko ang bahay sa isang mabuting mag-asawa na nagsisimula pa lamang bumuo ng pamilya. Gusto kong ang bahay na itinayo mula sa aking mga pangarap ay mapuno ng tunay na pagmamahal at hindi ng panlilinlang. Sa napagbentahan ng bahay, kumuha ako ng maliit na porsyento at palihim na ipinadala kay Clara. Hindi bilang bayad utang at lalong hindi para kay Mark. Ibinigay ko iyon para sa kinabukasan ng kanyang anak. Dahil sa kabila ng lahat ng sakit, alam kong si Clara at ang bata ay biktima rin ng mga halimaw na sumira sa akin. Ito ang aking paraan ng pagpapasalamat kay Arturo. Ang lalaking isinakripisyo ang sariling kalayaan at umamin sa batas upang iligtas ang buhay ko. Lumipas ang 2 taon. Nakatayo ako ngayon sa balkonahe ng bago kong apartment na malapit sa dalampasigan. Nag-resign ako sa dati kong ospital at lumipat sa isang tahimik na probinsya sa Visayas, kung saan nagtatrabaho ako bilang head nurse sa isang maliit na klinika. Ang hangin ay sariwa at ang tunog ng mga alon ay nagbibigay ng kapayapaan na matagal kong ipinagdasal. Nakangiti ako habang humihigop ng mainit. Ako lamang, ang aking kalayaan at ang bago kong buhay na ipinundar mula sa katotohanan. Naglakad ako papasok sa aking kwarto upang mag-ayos para sa aking shift. Ngunit pagbukas ko ng pinto, natigilan ako. Sa ibabaw ng aking kama, may isang maliit at itim na kahon na hindi ko alam kung saan nanggaling. Sarado ang mga bintana at nakalock ang pinto ng aking apartment bago ako lumabas sa balkonahe. Nanginginig ang aking mga kamay nang lapitan ko ang kahon. Dahan-dahan ko itong binuksan. Tumambad sa akin ang isang lumang susi na may nakakabit na pamilyar na keychain, ang keychain na ibinigay ko kay Mark noong unang anibersaryo namin. Sa ilalim nito ay may isang nakatuping papel na may nakasulat na isang mensahe gamit ang pulang tinta. Hindi pa tayo tapos, Elena. Sino ang nakapasok sa aking kwarto?
at anong bagong bangungot ang naghihintay na namang magising.